Hindi ko akalaing mararanasan ko na walang tubig dito sa Taiwan. So, in almost 19 years, imagine, first time ko pong naranasan na walang tubig. Well, according to news, accidentally na natamaan yung pipe, kaya may mga areas sa Danshui na walang tubig. The notification about the temporary stop of water supply dito sa Danshui was given last Friday morning. And then, dagdag pa ng notification na yon, magkakaroon na ng tubig on a Sunday afternoon mga 2 p.m. Actually, hindi ako nataranta kasi as I've said, never naman talaga na walan yung area namin ng tubig. So, nangyari na yan several times na magkakaroon ng stop sa water supply and then babalik on that specific date and time. And syempre, yung mga communities dito, may sariling reserve na water. So, kapag hindi naman ganun kahaba yung paghinto ng water supply, surely, kasya naman sa bawat household. Ang problema lang, last weekend, from Friday hanggang Sunday, as in wala talagang tubig. So, galit na yung mga tao dito sa Danshui kasi bakit daw wala pang tubig. Sa Facebook, inatake na nila lahat ng mga politicians na hawak ang Danshui. Tapos galit na galit sila kasi nagpa-promise ng oras, hindi naman nangyayari. So, what happened yesterday was, sabi nila babalik ng alas 2, tapos sabi alas 5, and then alas 9 ng gabi, hanggang actually nagkaroon ng tubig dito sa community namin today, around 9 or 10 a.m. Tapos, alam niyo ba guys, yung lumabas na tubig, nagulat ako talaga kasi it's black and it's full of dirt. And then later on, naging yellow. So, as of now, as of this very moment, hindi pa rin siya malinaw. Medyo yellowish pa rin yung kulay ng tubig. So, hindi siya bagay for toothbrush or for washing the clothes or of course for cooking. At least, meron ng pang-flush ng toilet yung bawat household dito sa community namin. Pero sa tingin ko, yung hindi maganda ay yung sabihin na dahil sa sobrang dami ng migrant workers na dito sa Taiwan, kaya kulang-kulang yung tubig. Tapos walang maayos na infrastructure planning. Well, I would agree with the infrastructure planning kasi yung gumagawa naman ng tulay, sila naman yung accidentally na nakatama ng pipe, di ba? Dapat sobrang ingat kasi alam naman nila na sobrang daming household ang pwedeng maapektuhan kapag nagkaroon ng paghinto ng water supply. Actually, I dealt with the water problem properly. Hindi naman kami nagalit online. We just waited until may tubig. Pero nag-post ako today kasi meron ako nabasa na sabi nga sobrang dami na ng migrant worker. Parang ibig sabihin, kaya kulang-kulang yung water supply. Pero para sa akin, I think ang nagkulang is yung LGU or local government. Kasi alam na nila na sobrang tagal ng paghinto ng water supply, Friday pa lang alam na nila yon. Pero hindi enough yung binibigay nila na water supply sa mga communities. In fact, kagabi hanggang ngayon, may mga pumipila pa, naghahanap pa kung nasaan may available na tubig. Hindi pa lahat ng areas dito sa Danshui may tubig. We are fortunate kasi meron ng supply yung community namin. Pero alam nyo, first time talaga na hindi talaga naging epektibo yung ginawa ng government ngayon. It was only on a Sunday afternoon or almost evening na may offer na pwedeng pumunta sa hotel or may mga areas na pwedeng maligo yung mga tao. But it's kinda too late kasi Saturday pa lang marami nang galit online kasi Friday pa lang wala na silang tubig. Now, bakit iba-iba yung time frame ng supply ng tubig dito? Kasi bawat community, iba't iba yung number of population. So, kung yung area ninyo sobrang daming tao, of course, unang mauubos yung water supply ninyo. Now, if your community has lesser households, maybe hindi maubusan ng tubig or di kaya kahapon lang nag-stop yung water ninyo and then Monday, meron na agad na tubig. However, this is also one thing that we can learn from Taiwan. So, let's say in the Philippines, I'm not sure kung meron po kayong mga reserved
na water dyan sa community ninyo or sa village ninyo. Kasi napaka-importante na at least man lang, pag sinabing stop ng water, hindi agad-agad nagsistop ang water. Pero based on my personal knowledge, normally, dapat ikaw mismo, yung may-ari ng bahay, ang may reserve na tubig para in case pag tumigil yung supply, meron kang tubig na pwedeng magamit. So, I think this is one positive thing that we can learn. So, even if they did offer water for the people, hindi siya enough. Hindi nila in-anticipate na maaring marami yung apektado. Pero, I hope this is one thing that they can improve, 'di ba? And most importantly, sana mga kaibigan natin na Taiwanese, hindi nila i-blame yung mga migrant workers na nandito sa Taiwan. Kasi kung tutuusin, kailangan ng Taiwan ang mga migrant workers, especially mga caregivers, kasi marami nang matatanda dito sa Taiwan. And if in case nabasa po ninyo yung mga ganitong post, I hope you will forgive those people na nagsabi ng ganon towards you as migrant workers kasi mahirap din talaga pag wala ka ng tubig at wala ka na magamit or maybe ilang araw na silang hindi nakaligo or nakapaglaba. But I am here as Jen Hello Phil Thai to express this situation fairly para maintindihan ng mga kaibigan natin, ng mga migrant workers, and at the same time, on my page na meron akong sinulat doon in English and Chinese, maintindihan din ng mga Taiwanese friends natin na hindi rin maganda yung sabihin natin na yung mga migrant workers ang isa sa rason na walang tubig sa area namin. Again, we're all living in Taiwan and we are one big family. Sana we support each other, help each other, and build each other up. Yan yung pinaka-importante ngayon, especially we are all living in a godless society.